Kumusta po? Ako po si Dr. Emilio Ramos. Bilang isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng kalusugan ng mga senior, maraming taon na po akong tumutulong sa mga kababaihan tulad ninyo na harapin ang paglalakbay ng pagtanda. Isang karaniwang issue na aking nakakaharap ay kung paano nakakaapekto ang pisikal na pagbabago sa ating pinakamalapit na relasyon, lalo na sa ating mga katuwang. Naisip nyo na po ba kung bakit habang tayo ay tumatanda ang ninga sa inyong relasyon ay tila naglalaho? Kadalasan hindi ito dahil bumababa ang inyong pagmamahal, kundi dahil ang inyong katawan ay unti-unting bumabagal sa paraan na lubhang nakakaapekto sa mahalagang koneksyon na iyon. Ang totoo, ang nararanasan ng maraming kababaihan na lampas pagkapagod marahil ay pagbaba ng pagnanais o ginhawa sa pakikipagtalik o pakiramdam ng distansya sa kanilang buhay romansa ay hindi lang simpleng pagtanda. Ito ay madalas na sanhi ng isang bagay na mas madaling ayusin, mahinang sirkulasyon. Kapag bumababa ang daloy ng dugo sa mahahalagang bahagi ng inyong katawan, bumababa rin ang enerhiya sensitivity at ang kumpiyansa na nararamdaman ninyo sa inyong sarili at sa mga intimate na sandali. At habang marami ang bumaling sa mga gamot na maaaring magkaroon ng hindi kanais-nais na side effect, may natural, mas ligtas na daan. Isang bagay na malamang ay nasa inyong kusina o refrigerator na. Sa talakayang ito, matutuklasan ninyo ang makapangyarihan suportado ng agham na katotohanan tungkol sa 10 karaniwang prutas na maaaring lubhang mapabuti ang sirkulasyon at makatulong na maibalik ang intimacy sa inyong buhay. Hindi ito mga kakaiba, mahirap hanapin na miracle foods. Ito ay mga pang-araw-araw na prutas na marahil ay nakain na ninyo ng maraming beses. Ngayon lang, mauunawaan ninyo kung paano direkta nilang sinusuportahan ang malusog na mga ugat ng dugo, nagpapataas ng nitric oxide, nagpapababa ng presyon ng dugo, at nakakatulong na muling pag-alabin ang pisikal at emosyonal na kalapitan sa inyong katuwang. Hindi lang ito tungkol sa pagpapabuti ng inyong pisikal na kalusugan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong sigla, inyong kagalakan, at ang malalim na koneksyon na nabubuhay pa rin sa loob ninyo. At ang pinakamagandang bahagi, ito ay ganap na natural, abot kaya at madaling simulan ngayon. Kaya po manatili po kayo sa akin. Huwag ninyong sabihin sa inyong sarili na huli na ang lahat. Ang matututunan ninyo dito ay maaaring magbago kung paano ninyo nararanasan ang inyong katawan, inyong relasyon, at ang mga darating na taon. Pumili na kayo na kumilos ngayon. Ang inyong puso, inyong kalusugan, at inyong katuwang ay magpapasalamat sa inyo. Granada at pakwan. Ang granada at pakwan ay maaaring mukhang ordinaryong prutas, ngunit isinisiwalat ng agham na hindi sila ordinaryo. Ang dalawang powerhouse na ito ay kabilang sa pinakamabisang kasangkapan ng kalikasan para mapahusay ang sirkulasyon ng dugo, lalo na habang tayo ay tumatanda. Para sa mga kababaihan na lampas 60, ang mahinang sirkulasyon ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng enerhiya at pagbaba ng intimacy. Ang magandang balita, ang mga prutas na ito ay nag-aalok ng natural, masarap na solusyon. Magsimula tayo sa granada. Kilala sa makulay, matingkad na pulang buto nito ang granada
ay simbolo ng sigla at pagkamayabong sa loob ng maraming siglo. Ngayon, sinusuportahan ng modernong agham ang reputasyong ito. Ang mga pag-aaral mula sa Unibersidad ng Pilipinas ay nagpakita na ang pag-inom ng juice ng granada ay maaaring magpataas ng antas ng nitric oxide sa katawan ng hanggang 30%. Bakit mahalaga iyon para sa inyo mga binibini? Ang nitric oxide ay nakakatulong na mag-relax at magpalaki ng mga ugat ng dugo na nagpapabuti ng daloy ng dugo sa bawat bahagi ng katawan, kabilang ang mga lugar na mahalaga para sa pisikal na intimacy at sensasyon. Ang resulta ay maaaring mas malaking sensitivity, ginhawa, at panibagong kumpiyansa. Ang pakwan naman ay nag-aalok ng nakakagulat na benepisyo na kakaunti lang ang nakakaalam. Naglalaman ito ng mataas na antas ng isang amino acid na tinatawag na citrulline na ginagawang arginine ng inyong katawan. Isang mahalagang sangkap para sa produksyon ng nitric oxide. Ang pananaliksik mula sa isang lokal na unibersidad ay nagmumungkahi pa nga na ang mga compound sa pakwan ay maaaring sumuporta sa sirkulasyon sa mga paraan na mahalaga para sa intimacy, katulad ng kung paano gumagana ang ilang gamot, ngunit sa pamamagitan ng natural na proseso at walang side effects. Kapag regular na kinakain ang pakwan, ay nakakatulong na panatilihing relaxed at bukas ang mga ugat ng dugo na sumusuporta hindi lamang sa intimate na kalusugan, kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan ng puso at vascular. Magkasama ang granada at pakwan ay bumubuo ng isang malakas na 1-2 punch. Maganda sila nagtutulungan, ang isa ay direktang nagpapataas ng nitric oxide habang ang isa naman ay nagbibigay ng mga hilaw na materyales na kailangan ng inyong katawan upang mapanatili ito. Kung iinom kayo ng isang baso ng juice ng granada sa umaga o magtatamasa ng ilang hiwa ng pakwan sa isang mainit na hapon, higit pa sa pagbibigay kasiyahan sa inyong panlasa, ang ginagawa ninyo. Namumuhunan kayo sa mas mahusay na sirkulasyon, mas mahusay na kalusugan, at mas masiglang buhay pag-ibig. Ngunit nagsisimula pa lang tayo. Paano kung sasabihin ko sa inyo na dalawang maliliit na berry na madalas na napapansin sa tindahan ng prutas ay maaaring ang sikreto sa pagpapanumbalik ng flexibility sa inyong mga ugat ng dugo at pagbabalik ng intimacy sa buhay? Alamin natin. Blueberries at strawberries. Ang blueberries at strawberries ay maaaring mukhang maliliit at matamis, ngunit ang kanilang epekto sa inyong sirkulasyon at intimacy ay hindi kailanman banayad. Ang mga makulay na berry na ito ay mayaman sa mga compound na partikular na target ang kalusugan ng inyong mga ugat ng dugo na ginagawa silang makapangyarihang kakampi para sa sinumang babae na lampas taksin na naghahanap upang maibalik ang enerhiya, mapabuti ang daloy ng dugo, at muling pag-alabin ang koneksyon sa kanyang relasyon. Magsimula tayo sa blueberries. Madalas na tinatawag na superfood, ang blueberries ay puno ng anthocyanins, ang natural na pigment na nagbibigay sa kanila ng malalim na kulay asul. Ngunit ang anthocyanins ay higit pa sa pagiging maganda. Binabawasan nila ang pamamaga, pinoprotektahan ang mga ugat ng dugo mula sa pinsala, at pinapabuti ang function
ng endothelium, ang panloob na lining ng inyong mga ugat ng dugo. Kapag ang inyong endothelium ay malakas at malusog, mas madali at mas mahusay ang daloy ng dugo sa buong katawan ninyo, kabilang ang mga lugar na mahalaga para sa pisikal na sensitivity at responsiveness. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng blueberries ay maaaring makabawas pa nga sa panganib ng sakit sa puso at makatulong na mapanatili ang vascular flexibility, dalawang pangunahing salik sa pagpapanatili ng intimate na kalusugan habang tayo ay tumatanda. Nagdadagdag naman ng sariling makapangyarihang touch ang strawberries. Mayaman sa vitamin C at ellagic acid, sinusuportahan ng strawberries ang produksyon ng nitric oxide, ang molekula na responsable sa pagre-relax at pagbubukas ng inyong mga ugat ng dugo. Kasabay nito, nakakatulong sila sa pagbuo at pagpapanatili ng collagen, isang protina na nagbibigay ng istruktura at lakas sa inyong vascular system. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang collagen na humahantong sa mas matigas, hindi gaanong responsive na mga ugat ng dugo. Nakakatulong ang strawberries na labanan iyon, tinitiyak na ang inyong circulatory system ay nananatiling maliksi at mahusay. Mas nakakatuwa pa ang synergy sa pagitan ng dalawang berry na ito. Magkasama ang anthocyanins sa blueberries at ang nitric oxide supporting compound sa strawberries ay lumilikha ng isang dynamic duo na nagpoprotekta, nagpapanumbalik at nagpapahusay sa inyong vascular system. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na daloy ng dugo, mas mahusay na enerhiya at isang pinahusay na kakayahan para sa intimacy. At kung sa tingin ninyo ay kahanga-hanga ang mga berry, maghintay hanggang marinig ninyo ang tungkol sa dalawang maliliit na prutas na maaaring magpababa ng presyon ng dugo, magprotekta sa inyong mga arterya at maaaring makatulong pa nga sa pagbaligtad ng proseso ng pagtanda mula sa loob palabas. Tuklasin natin kung ano ang magagawa ng kiwi at pulang ubas para sa inyong katawan at inyong relasyon. Kiwi at pulang ubas. Maaaring hindi ang kiwi at pulang ubas ang unang prutas na maiisip ninyo pagdating sa intimacy at sirkulasyon. Ngunit ang dalawang ito ay tahimik na powerhouse na may nakakagulat na benepisyo para sa mga kababaihan na lampas 60. Sa katunayan, ang pagdaragdag sa kanila sa inyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring isa sa pinakasimpleng paraan upang suportahan ang inyong cardiovascular system at muling pag-alabin ang pakiramdam ng kalapitan at koneksyon na maaaring naglaho sa pagtanda. Pag-usapan muna natin ang kiwi. Sa likod ng balbon nitong balat ay nakatago ang isang maliwanag na berdeng prutas na puno ng bitamina C, potassium at antioxidants. Isang kapansin-pansing pag-aaral mula sa Universidad ng Maynila ang natagpuan na ang pagkain ng 2 hanggang 3 kiwi lamang sa isang araw ay maaaring makabuluhang magpababa ng presyon ng dugo. Napakahalaga iyon dahil ang mataas na presyon ng dugo ay nagbibigay ng hindi kinakailangang stress sa inyong mga ugat ng dugo na nagpapatigas sa kanila at hindi gaanong responsive. Isang bagay na direktang nakakaapekto sa enerhiya at intimate na kapakanan. Hindi lang nagpapababa ng presyon ng dugo ang kiwi. Nakakatulong ito na mag-relax
at manatiling flexible ang mga ugat ng dugo na nangangahulugang mas mahusay na daloy ng dugo sa lahat ng bahagi ng katawan, kabilang ang mga pinakamahalaga sa pisikal na kalapitan at ginhawa. Ngayon, ituon ninyo ang inyong pansin sa pulang ubas. Ang maliliit na hiyas na ito ay mayaman sa resveratrol, isang compound na pinagdiriwang para sa makapangyarihang anti-aging at heart protective na epekto nito. Nakakatulong ang resveratrol na mabawasan ang pamamaga nagpoprotekta laban sa oxidative stress at ipinakita pa nga na nagpapalitaw ng pag-ayos ng mga nasirang lining ng ugat ng dugo sa pamamagitan ng pagpapasigla ng endothelial stem cells. Tama iyan? Ang pulang ubas ay talagang maaaring sumuporta sa kakayahan ng inyong katawan na pagalingin ang sarili nitong circulatory system. Para sa inyo mga binibini, nangangahulugan ito hindi lang ng pagpapanatili ng kung ano ang mayroon kayo, kundi posibleng pagbaligtad ng ilan sa mga pinsala na naipon sa paglipas ng panahon. Kapag pinagsama ang kiwi at pulang ubas, ay lumilikha ng isang kombinasyon na nagtataguyod ng mas mababang presyon ng dugo, nagpapabuti ng elasticity sa inyong mga arterya at nagbibigay ng pangmatagalang proteksyon laban sa vascular aging. Nagiging mas maraming enerhiya, mas malusog na puso at isang katawan na mas ganap at komportableng tumutugon kapag may intimacy. Ngunit hindi humihinto dito ang paglalakbay. Isipin na pagsamahin ang pagiging malutong ng isang mansanas sa malinamnam na yaman ng abokado upang palakasin ang inyong mga ugat ng dugo mula sa loob palabas. Ang susunod na pares sa ating listahan ay maaaring sorpresahin kayo sa kanilang makapangyarihang epekto sa pinakamasiselang sistema ng inyong katawan. Sumisid na tayo. Mansanas at abokado. Ang mansanas at abokado ay maaaring mukhang hindi karaniwang pares, ngunit pagdating sa pagsuporta sa malusog na sirkulasyon at intimacy, pagkatapos ng sintaw, sila ay nagtutulungan sa mga makapangyarihang paraan. Ang isa ay malutong matamis at nakakapresko. Ang isa naman ay malinamnam, mayaman, at nagbibigay kasiyahan. Magkasama nagbibigay sila sa inyong katawan ng eksakto kung ano ang kailangan nito upang protektahan at ayusin ang mga ugat ng dugo na gumaganap ng mahalagang papel sa enerhiya, responsiveness at pisikal na koneksyon. Magsimula tayo sa mansanas. Ang pang-araw-araw na prutas na ito ay naglalaman ng isang potent na flavonoid na tinatawag na quercetin na ipinakita na nagpapabuti sa endothelial function. Tandaan, ang endothelium ay ang manipis na layer ng mga cell na naglilinya sa inyong mga ugat ng dugo na kumokontrol kung gaano kadali ang daloy ng dugo. Ang malusog na endothelium ay nangangahulugang mas mahusay na sirkulasyon, mas mahusay na paghahatid ng oxygen at pinabuting sensitivity lalo na sa mga lugar na mahalaga para sa pisikal na intimacy. Ang quercetin ay gumaganap din bilang isang makapangyarihang antioxidant, binabawasan ang pamamaga at oxidative stress na maaaring makasira sa mga arterya sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, ang regular na pagkain ng mansanas ay nakakatulong na panatilihing bata, flexible, at handang tumugon ang inyong mga ugat ng dugo. Ngayon, pag-usapan natin ang abokado. Bagamat technically, isang prutas ang abokado,
ay nagdadala ng ibang bagay sa mesa malusog na taba. Sila ay puno ng monounsaturated fats na nakakatulong na pababain ang masamang cholesterol LDL at itaas ang mabuting cholesterol HDL, parehong mahalaga para sa cardiovascular health. Ngunit mayroon pa. Ang abokado ay mayaman din sa potassium, isang mineral na nakakatulong na mag-relax ng mga pader ng ugat ng dugo at mas sumusuporta sa malusog na presyon ng dugo. Ang kombinasyong ito ay ginagawang superstar ang abokado sa pagpapalakas ng sirkulasyon, lalo na para sa mga senior na kababaihan na naghahanap ng natural na paraan upang mapanatili o mabawi ang sigla. Kapag pinagsama ang mansanas at abokado, ay naghahatid ng doble na benepisyo. Ang quercetin sa mansanas ay nakakatulong sa pag-aayos at pagprotekta sa mga ugat ng dugo, habang ang malusog na taba at potassium sa abokado ay nagpapanatili sa kanila na malambot bukas at malakas. Ang resulta ay isang circulatory system na gumagana ng mas katulad noong kayo ay mas bata pa, na ginagawang hindi lang posible ang intimacy, kundi mas komportable at mas masaya muli. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang dalawang prutas na ito na muling buuin ang pundasyon ng inyong katawan, isipin kung ano ang magagawa ng lasa ng tropiko. Susunod, tuklasin kung paano nilalabanan ng mangga at dalandan ang nakatagong pinsala sa loob ng inyong mga ugat at inilalabas ang isang mas maliwanag, mas masiglang bersyon ng inyong sarili. Patuloy na makinig mga binibini. Mangga at dalandan. Ang mangga at dalandan ay nagdadala ng higit pa sa lasa ng tropiko. Naghahatid sila ng makapangyarihang proteksyon laban sa isa sa pinakamapanira na puwersa sa loob ng inyong katawan, oxidative stress. Habang tayo ay tumatanda, tahimik na sinisira ng oxidative stress ang kalusugan ng ating mga ugat ng dugo, pinahihina ang sirkulasyon at nililimas ang enerhiya at intimacy na dati ay madali lamang. Sa kabutihang palad, ang dalawang makulay na prutas na ito ay puno ng antioxidants na nakakatulong na ihinto ang pinsalang iyon at ibalik ang natural na sigla ng inyong katawan. Ang mangga ay madalas na pinagdiriwang para sa matamis at makatas nitong lasa, ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa ilalim ng balat. Mayaman sila sa beta-carotene, vitamina A at vitamina C, mga sustansya na lumalaban sa mapanirang epekto ng free radicals. Kapag nabawasan ang oxidative stress, nananatiling mas nababaluktot, tumutugon at may kakayahang maghatid ng dugo, kung saan ito pinakamahalaga, ang inyong mga ugat ng dugo. Nangangahulugan iyan ng mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip, at isang katawan na tumutugon ng mas madali at may mas malaking sensasyon sa mga sandali ng kalapitan. Sinusuportahan din ng mangga ang kalusugan ng balat at immune function, na nagdaragdag ng higit pang dahilan para regular ninyo itong kainin. Ang dalandan naman ay kilala na sa mataas na nilalaman nitong vitamina C, ngunit ang mga benepisyo nito ay higit pa sa pagpigil ng sipon. Mahalaga ang vitamina C para sa produksyon ng collagen na nagpapanatili sa inyong mga ugat ng dugo na malakas at flexible. Naglalaman din ang dalandan ng isang flavonoid na tinatawag na hesperidin,
na ipinakita na nagpapabuti ng daloy ng dugo at pangkalahatang vascular function. Sa katunayan, natuklasan ng pananaliksik na ang hesperidin ay maaaring mapanatili ang antas ng nitric oxide, ang mismong molekula na responsable sa pagre-relax ng mga ugat ng dugo at pagtataguyod ng sirkulasyon. Ginagawa nitong isang mahalagang manlalaro ang dalandan sa pagpapanatili ng malusog kabataang daloy ng dugo hanggang sa inyong mga senior years. Magkasama ang mangga at dalandan ay gumagana bilang isang kupunan upang labanan ang panloob na pinsala, palakasin ang sirkulasyon at sariwain ang inyong enerhiya mula sa loob palabas. Ang kanilang maliwanag na kulay ay sumasalamin sa makulay na pagbabago na maaari nilang dalhin sa inyong katawan. Isang paalala na ibinibigay ng kalikasan ang lahat ng kailangan natin upang muling makaramdam ng buhay. At kung sa tingin ninyo ay humihinto ang mga benepisyo sa mas mahusay na daloy ng dugo, mag-isip muli. Paano kung ang pagsasama-sama lamang ng ilan sa mga prutas na ito ay makapagbibigay ng pang-araw-araw na ritual na sumusuporta sa inyong puso, inyong mga hormone, at inyong kaligayahan, lahat sa isang baso? Malalaman ninyo ang ginagawa ninyo ngayon. Mga binibini ang ginagawa ninyo ngayon sa sandaling ito ay maaaring humubog kung paano ninyo mararamdaman, mamahalin at mabubuhay bukas. Ang mga pagpipilian na ginagawa natin sa ating mga huling taon ay madalas na may mas malaking epekto kaysa sa mga ginawa natin sa ating kabataan. Ito ay dahil ang ating katawan ay nagiging mas tumutugon sa nutrisyon, mas sensitibo sa mga pagbabago sa pamumuhay, at mas lubos na apektado ng kapabayaan o pangangalaga. Pagdating sa sirkulasyon at intimacy, bawat maliit na hakbang ay mahalaga. At ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang baguhin ang buong buhay ninyo para makaranas ng tunay na pagbabago. Nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple at pamilyar tulad ng mga prutas na inilalagay ninyo sa inyong plato. Sa pamamagitan ng pagpili ng mga prutas tulad ng granada, pakwan berries, kiwi, pulang ubas, mansanas, abokado, mangga, at dalandan, higit pa sa pagdaragdag ng nutrients sa inyong dieta ang ginagawa ninyo. Aktibo ninyong sinusuportahan ang daloy ng dugo, pinoprotektahan ang inyong mga arterya, at binibigyan ang inyong katawan ng mga kasangkapan na kailangan nito upang maibalik ang natural na enerhiya at koneksyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagbabagong ito ay nagtatayo sa isa't isa. Mas maraming daloy ng dugo ay nagdudulot ng mas maraming oxygen. Mas maraming oxygen ay nagdudulot ng mas malinaw na pag-iisip, pinahusay na sigla, at panibagong pakiramdam ng kumpiyansa sa sarili at kapakanan. Ang mas mahusay na kalusugan ay nagdudulot ng mas mahusay na relasyon. Lahat ay konektado. Ngunit ang susi ay ang pagiging konsistente. Ang ginagawa ninyo paminsan-minsan ay nakakatulong, ngunit ang ginagawa ninyo araw-araw ay nagbabago. Ang pagkain ng 2 hanggang 3 servings ng mga prutas na ito, araw-araw, pag-inom ng sapat na tubig, paglalakad ng maikli, at paglalaan ng oras upang makipag-ugnayan sa inyong katuwang ay mga simpleng aksyon, ngunit mayroon silang pangmatagalang resulta. Mas mararamdaman ninyo ang buhay, mas nakasabay sa inyong katawan,
at mas konektado sa mahal ninyo. Kaya huwag na maghintay, huwag sabihin na balang araw. Ang inyong kinabukasan ay nagsisimula sa kung ano ang pipiliin ninyo ngayon. Ang katawan ay maaaring tumanda, ngunit ang espiritu ay nananatiling bata kapag ito ay inalagaan at pinakain. Simulan ngayon sa isang piraso ng prutas at hayaan ang maliit na pagpipilian na lumago sa isang magandang bagay. Ngunit ano ang mangyayari kapag kinuha ninyo ang lahat ng kaalamang ito at ginawa itong isang masarap na pang-araw-araw na ugali? Isang bagay na nagdadala ng lasa, enerhiya at intimacy sa isang baso. Tuklasin natin ang smoothie na maaaring maging bagong lihim na sandata ninyo. Isang bagong simula, isang kagat bawat oras. Mga binibini, kapag umabot na kayo sa isang tiyak na edad, madaling maramdaman na may ilang bagay na naiwan na: enerhiya, spontaneity, pagmamahal. Ngunit ang totoo, hindi ito kailangang mangyari. Ang ating pinag-usapan ay hindi lang isang listahan ng malusog na prutas. Ito ay isang malumanay na paalala na gusto pa ring gumana ng inyong katawan para sa inyo, hindi laban sa inyo. May kakayahan pa rin itong gumaling tumugon at kumonekta kung bibigyan ninyo ito ng tamang suporta. Nakita natin kung paano pinapabuti ng granada at pakwan ang daloy ng dugo sa pamamagitan ng natural na pagpapalakas ng nitric oxide. Kung paano pinoprotektahan ng mga berry tulad ng blueberries at strawberries ang inyong mga ugat ng dugo at nagdadala ng flexibility sa inyong sirkulasyon. Pinag-usapan natin ang kiwi at pulang ubas na tahimik na nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapasigla ng sariling sistema ng pag-aayos ng inyong katawan. Pagkatapos ay mayroong mansanas at abukado, mga pang-araw-araw na pagkain na nagpapalakas sa inyong mga arterya at nagbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa cardiovascular. At sa wakas, mangga at dalandan na lumalaban sa oxidative stress at nagpapagising sa inyong panloob na enerhiya mula sa loob palabas. Ang lahat ng mga benepisyo na ito ay makapangyarihan sa kanilang sarili, ngunit ang kinakatawan talaga nila ay isang pagbabago sa kung paano ninyo inaalagaan ang inyong sarili. Kung paano ninyo pinipili na alagaan hindi lang ang inyong katawan, kundi pati na rin ang inyong mga relasyon at inyong kagalakan. Ang intimacy pagkatapos ng asento, mga binibini, ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa inyong karanasan sa buhay, inyong emosyonal na lalim, at inyong pagnanais na makaramdam ng buhay at konektado ng ganap at natural. Kaya kung meron mang isang bagay na sana ay makuha ninyo mula rito, ito ay ang mga maliliit na pagpipilian ay maaari pa ring humantong sa malalaking pagbabago. Ang pagkaing pinipili ninyo, ang mga sandaling inuuna ninyo, at ang pag-ibig na patuloy ninyong inaalagaan. Ang mga bagay na iyon ay mahalaga. Hinuhubog nila kung paano ninyo mabubuhay ang mga darating na taon. Dahil hindi ito tungkol sa tahimik na pagtanda. Ito ay tungkol sa masiglang pamumuhay, isang kagat, isang hakbang, isang araw sa isang pagkakataon. Ang inyong susunod na kabanata ay nagsisimula ngayon at nararapat ninyong damhin ang bawat sandali nito. Huling salita mula kay Dr. Emilio Ramos. Mga binibini, bilang inyong doktor at gabay sa paglalakbay na ito, narito ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong ibahagi. Ang pagtanda
ay hindi maiiwasan, ngunit ang paghina ay madalas isang pagpipilian. Ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan para sa pagpapanibago, lalo na kapag binibigyan ninyo ito ng tamang sangkap tulad ng masustansyang prutas na ating tinalakay. Ang paggawa ng mga proaktibong hakbang para sa inyong kalusugan, anuman ang inyong edad, ay ang pinakamakapangyarihang pamumuhunan na maaari ninyong gawin sa inyong sigla at sa inyong mga relasyon. Huwag maliitin ang epekto ng simple pare-parehong pang-araw-araw na aksyon. Ang mga aral na ito ay nilalayon upang magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng ganap at totoo. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Mangyaring maglaan ng sandali upang magmuni-muni at ibahagi sa mga komento sa ibaba. Ano ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na plano ninyong ilapat sa inyong sariling buhay? Magtulungan tayo sa landas na ito, patungo sa pagyakap sa kalusugan at koneksyon. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring i-like ang video na ito at isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga insight sa malusog na pagtanda. At mangyaring ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya. Hindi ninyo alam kung sino ang maaaring makinabang sa pagdinig ng mensaheng ito. Maraming salamat sa panonood at narito ang para sa masiglang pamumuhay sa sarili ninyong kagustuhan.